Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxurgen. Sa ngalan ng Presidential Communications Office sa pamumuno ni Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency na pinamumunuan ni Director General Catherine Chloe de Castro ng aming Regional Head Brian Abquilan. Ako po si Shahana Duerme Mangasar at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Layunin po ng programang ito na maisulong ang pag-unawa at partisipasyon ng publiko sa mga programa ng mga pangunahing opisina ng pamahalaan sa mga komunidad. Nakasentro din ito sa pagtataguyod ng mga pulisiya, aktibidad at mga napagtagumpayan ng mga itinatampok na ahensya. May kaugnayan po sa isinusulong na pamamahala at lideratong nakaangkla sa bagong Pilipinas na advokasya. Para sa ating pang-27 episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga programa ng Cooperative Development Authority. Ngayong araw po ay makakasama po natin ang Cooperative Development Authority Region 12 upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages po ng PIA 12 at CDA 12. Please like and follow po our Facebook pages. Pwede din po kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Mapanonood din po tayo via delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated sa lungsod po ng Coronadal. So huwag na po nating patagalin pa upang ilahad sa atin ang mga programa ng CDA. Kasama po natin ngayong araw si CDA Region 12 Director Jeriske B. Mangelen. Magandang umaga po ma'am, ang inyo pong pagbati sa lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. At kami ay nagagalak na nagbigyan kami ng oportunidad para maging invited guest ninyo dito at para malaman po ng mga kooperatiba natin kung ano ang mga nangyayari ngayon sa CDA 12. Okay, kami po ay nagpapasalamat po ma'am at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon. Kumusta po kayo ma'am? Gayong kaliwat kanan po ang mga aktibidad natin sa pagtatapos po ng taong 2024. Mabuti naman at talagang pinapangarap natin na ma-hit natin ang target for Region 12 kasi at aming target talaga ay maging 100% compliant ang kooperatiba dito sa Region 12. So ma'am, sa atin pong pagsisimula, atin pong alamin kung ano po ba itong CDA, ano po ang mission, vision at mandato po ng inyong opisina, maging po ang inyong mga key accomplishment. Atin pong paanoorin ang inihanda pong AVP presentation ng CDA 12. Let's all watch this. The CDA is mandated as the lead agency in the development and regulation of cooperatives and shall promote the viability and growth of cooperatives as instruments of equity, social justice, and economic development. In pursuance of this mandate, the authority shall exercise developmental, regulatory, and quasi-judicial powers, functions, and responsibilities. CDA is a ISO-certified government institution that is compliant with international standard for the provision of services. ISO certification helps organizations develop and maintain quality management systems to improve the quality of our services to our clienteles. CDA envisioned that by 2025, CDA is ASEAN's benchmark of excellence in cooperative development, and it can be achieved through its mission to provide developmental, regulatory, and quasi-judicial services to cooperatives, thereby giving access to socioeconomic opportunities to their members. CDA advocates that by empowering cooperatives, it will be empowering the Filipino people. Through the leadership of Acting Regional Director Jeriske B. Mangelen, CDA 12 is presenting the state of cooperatives in Region 12. For registration of cooperatives in Region 12, a total of 1,697 registered cooperatives as of September 30th, 2024. Cotabato Province with most number of registered cooperatives of 518 cooperatives,
followed by South Cotabato, 390 cooperatives, General Santos City, 324 cooperatives, Sultan Kudarat Province with 231 registered cooperative, and Sarangani with 176 cooperatives. 64 newly registered cooperatives in the region from January to September 2024. For the total number of registered cooperatives per type of business, multi-purpose is the leading type of cooperatives, while credit, producers, agriculture and marketing cooperatives rank the highest single-type cooperatives. Multi-purpose cooperatives engaged in 2 or more business activities, while single-type cooperative engaged in a lone business undertaking. Credit Surety Fund. There are 5 registered Credit Surety Fund cooperatives in the region. Credit Surety Fund Cooperatives is an LGU-partnered cooperative comprised of well-capitalized and well-managed member cooperatives/NGOs that meet the criteria and qualifications prescribed by the CDA, LGUs, GFIs, and government agencies, all of which shall make contributions to the CSF cooperative. Membership. As of November 29, 2024, there are 282,593 female members, while 182,453 male members. With regards to the percentage of cooperative members to the total registered voters, 17.8% of the total registered members are cooperative members of 564,046. The category of cooperatives is based on the asset size of cooperatives through their yearly submitted financial reports to CDA. Cooperatives with assets of 3 million pesos and below will be categorized as micro-cooperatives. Cooperatives with assets of more than 3 million to 15 million will be categorized as small cooperatives. Cooperatives with assets of more than 15 million to 100 million will be categorized as medium cooperative, while cooperatives with assets of more than 100 million will be categorized as large cooperative. CDA Regional Office 12 distributed financial assistance to micro and small cooperatives in the region through the program of Senator Bongo Malasakit, Sa Cooperatiba Program. A total of 23 cooperatives in Region 12 received 50,000 pesos each for augmentation of their capitalization and support to cooperatives' operation. CDA Regional Office 12 also distributed 2-in-1 rice and corn mill to 10 agricultural cooperatives in Region 12. His rice and corn mill will help cooperatives with operation engaged in rice and corn production to process their raw materials into finished products ready for sale or consumption of their cooperative members. CDA is one of the government agencies implementing the CFIDP in Region 12. This aims to flourish and develop coconut industry in the region through coconut farmers cooperatives. This year 2024, CDA 12 has received budget for coconut farmers cooperatives to supplement the trainings of the cooperatives officers. Through these trainings, it will equip officers and members of coconut farmers cooperatives vital for success of cooperatives. Pre-registration seminar, or PRS, is the initial phase for prospective cooperative to become bona fide registered cooperatives. This PRS is a free services to all prospective cooperatives in the region. CDA Regional Office 12 is offering mandatory training on fundamentals of cooperative and cooperative management and governance for micro and small cooperatives. Under Republic Act No. 9520, all cooperative officers must complete these trainings to be eligible for leadership positions. CDA regularly inspects registered cooperatives in the region to ensure compliance with Republic Act No. 9520, CDA regulations, and other relevant laws. This is part of CDA's regulatory powers to ensure that cooperatives operate within the law. To further assist cooperatives, CDA launched the COC on Wheels program, a one-stop shop service where regional section heads convene to help cooperatives, particularly with mandatory report submissions. This program allows cooperatives to submit reports without traveling to CDA offices, making compliance easier. CDA has the authority to conduct investigations, file charges, and discipline cooperative officers and members for violations of cooperative laws, regulations, and their own bylaws, following due process.
Message us for inquiries and suggestions. Okay, congratulations po ma'am at sa mga kawani po ng CDA Region 12 sa inyong mga nagawa. With all these accomplishments po ma'am, alam po namin na marami pa pong plano ang inyong opisina para po sa mga kooperatiba dito po sa rehiyon. Ano-ano po ang mga planong ito ma'am o ways forward po ng inyong opisina? Unang ways forward natin ay gusto po talaga natin na maging viable at maging mas maunlad ang ating mga kooperatiba dito sa Soc-Sargent sa sumusunod na mga buwan at taon. At gusto rin natin na magkaroon tayo ng regional office dito sa Coronadal City kung saan ay ito ay ang center dito sa Region 12 Okay. para mas madali tayong malapitan ng mga other cooperatives from Sultan Kudarat and Sarangani Province and South Cotabato as well. Other than kung kaysa gagastos sila ng malaki para makarating sa North Cotabato or Cotabato Province. Magandang plano po yan, ma'am. Excited po kami, ma'am, sa inyong mga plano at gagawin pa po sa mga susunod na buwan at taon upang mabigyan pa po tayo, ma'am, ng dagdag na impormasyon hinggil po sa operasyon ng CDA 12. May ilang katanungan po tayo dito, ma'am. Unang tanong po, ano po ang pangunahing layunin ng Cooperative Development Authority po para sa Soc-Sargent? Ang layunin po natin ay, sabi ko kanina, ay masuportahan natin ang mga kooperatiba para ito ay lalago, mas maunlad, maging sinasabi natin na sustainable ang kanilang kooperatiba, Okay. maging uplifting sila sa kanilang mga members and members sa ilang community, maging progressive, proactive, more empowered sila at maka-empower din sila ng other people other than their members at maging resilient despite the challenges na darating sa kanilang buhay o kooperatiba at sila ay maging saklolo sa isa't isa para mas maging elevated ang community at ang ating rehiyon. Okay. Saludo po kami, ma'am, sa layunin po ng CDA upang matulungan po ang ating mga kooperatiba. Ma'am, sa kasalukuyan, kumusta po ang estado ng mga kooperatiba dito po sa Soc-Sargent? Ano-ano po ang mga hamon na kanilang kinakaharap? Sa pagsisimula muna sa pagsagot ko niyan, sabihin ko lang muna na ang ating number of cooperatives dito sa Soc-Sargent ay nasa 1,697. Okay. Sa ating listahan ay ang pinakamarami po na registered ay nasa Cotabato Province po. Ito ay meron silang 518. Ang sumusunod naman ay ang South Cotabato. Wala pa dito ang General Santos City. Okay. Meron tayong 390 na registered. Sa General Santos City may 324. For Sarangani may 176. Sultan Kudarat 231 and meron sa BARM na na-transfer natin sa BARM, merong 58. Dahil sa naging part na ng North Cotabato ay naging part na rin ng BARM. Okay. So ma'am, ano naman po ang mga programang inilunsad po ng CDA upang mas mapalakas pa po natin ang kakayahan ng mga kooperatiba po sa Soc-Sargent? Ang Cooperative Development Authority ay nagbibigay ng developmental, regulatory, and quasi-judicial services. Dito sa regulatory, nandito na rin yung registration at saka supervision. Sa registration, nagbibigay tayo ng pre-registration seminar at tinutulungan din natin ang mga other organizations or associations na maging cooperatives dahil sa ngayon, ang other line agencies ay pinapadaan sa kooperatiba ang pagbigay ng kailang financial or technical or any assistance katulad ng mga machineries dahil ang isang kooperatiba ay may juridical personality. Ang other agencies na sinasabi ko ay katulad ng DAR, Okay. ng NIA or sa Irrigation Authority, DNR, nagpapatulong na rin na maging converted into cooperatives ang kanilang mga associations or organizations. DSWD, meron tayong EPAP dyan na tinutulungan din na ilalagaan para maging kooperatiba. Dahil ang isang kooperatiba ay nakakatulong sa community, self-help ito, at ang community ay natutulungan din. At
Meron pa tayong maibibigay rin na developmental katulad ng BANA or Basic Accounting for Non-Accountants dahil kailangan po ng isang kooperatiba ay merong bookkeeper or someone na mag-inventory ng in and out ng kanilang mga services at kung ano ang mga naibenta nila at kung may profit ba sila para malaman ang kanilang financial health. Okay. Para alam nila kung may losses ba sila or may profit ba sila. At saka may adjudication tayo na nagbibigay ng disiplina sa mga board of directors or sino man na mga miyembro na nag-violate ng mga laws nila or meron tayong due process na sinasabi para fair po kung tama ba o hindi ang ginagawang pagdidisiplina sa mga miyembro dahil meron tayong mediation din and conciliation sa mga kooperatiba. Ma'am, balikan ko lang po, ma'am. Kanina po na-mention po ninyo yung number of registered Opo. cooperatives in the region. Ngayon naman po, ma'am, kumusta po ang estado ng mga kooperatiba po dito sa rehiyon kung ang pagbabasehan naman po natin ang asset size? Sa Region 12, meron po tayong large, 32 po sila na large cooperatives. Okay. Nasasabi po itong large kung meron po silang assets na more than 100 million. For medium, meron tayong 97. Ang sinasabi naman na medium ay meron silang assets na 15 million and 1 peso to 100 million. Okay. For small, meron tayong 128 cooperatives dito at ang small ay nasa 3 million and 1 peso to 15 million ang kanilang assets. At meron man tayong micro na 156, ang kanilang assets naman ay 3 million down. At sa Region 12 ay karangalan kong sasabihin na may dalawa po tayong billionaire co-ops, ang Santa Catalina ng President Rojas Okay. at saka ang Darby C ng Polomolok. Sana po ay may madadagdag pa na mga billionaire co-ops dito at meron tayong isa sa Cotabato Province na yung makilala MPC ay pangarap nila na sana ay maging billionaire co-op na rin sila para maging tatlo na ang billionaire co-ops natin dito sa ating rehiyon. Sa Jensen din ay gustong-gusto rin nila na may billionaire co-op na rin sila. Opo. Congratulations po sa CDA 12 po, Thank ma'am. you At very meron po much. tayong 2 billionaire co-ops dito Opo. po sa Soxurgen. Ma'am, para sa kaalaman po ng ating manonood, paano po ba nakatutulong ang mga kooperatiba po sa pagpapabuti po ng kabuhayan ng mga tao dito sa rehiyon? Ang kooperatiba ay sinasabi nga natin na ito ay self-help. Okay. Nagsimula ito as first world countries na from kung ano yung mga parang na-dispose na or parang sa tingin nila ay hindi na nagagamit ay napapakinabangan pa rin at from there nakikita na meron pa palang mapapalago ang or ma-elevate ang status ng isang tao or family and community kung ito ay may sariling tinatawag na kakayahan para tulungan ang sarili. Hindi lang tayo aasa sa kung anong binibigay ng mga ahensya kung Okay. paano itong kooperatiba magkaroon ng finances para maging kapital nila, kundi sa sarili nila dapat ay magsimula kung paano sila tatayo at lalago. Sige po, ma'am. Ano naman po ang mga hakbang po, ma'am, na ginagawa po ng inyong opisina upang mapalawig po ang kaalaman ng mga lokal na komunidad tungkol po sa mga benepisyo ng pagbuo po ng kooperatiba? Tayo ay may partners sa mga munisipyo, sa cities and provinces at mga aktibo sila. Diyan ay makikipartner kami at meron din silang mga plans para sa kanilang mga barangay, mga community members, kung sino-sino yung mga tao na may mga asosasyon or organisasyon na gustong maging kooperatiba dahil narinig na rin nila kung ano ang mga benepisyo meron ang kooperatiba dahil ito ay may juridical personality at ito ay
masabi nating mapagkatiwalaan na dahil may pangalan at nakatatayo kasi hindi natin gawin silang kooperatiba kung wala silang kapasidad na tumayo bilang kooperatiba at makatulong sa komunidad. So nagbibigay tayo ng training sa kanila kung nagre-request sila. Pero kailangan talaga na mag-request din sila, susulat sila sa atin kasi hindi naman tayo basta-basta magbibigay kung hindi naman sila hihingi. Anyway, ang ating mga partners sa mga munisipyo, city and provinces ay nagtatap sila sa amin kung kailangan nila ang aming presensya doon, like nagbibigay kami ng management and governance ng mga workshops and financial yung mga workshop din para maging improved ang kanilang paano nila ipatakbo ang kanilang kooperatiba at dahil actually, dapat talaga marunong ang mga officers at hindi lang officers kundi pati yung members about governance and management. Dahil ito ang nakakatulong sa kanila kung paano talaga patakbuhin ng maayos ang isang kooperatiba. Kaya meron mga kooperatiba na hindi maayos ang pagpatakbo dahil kulang sila sa mga trainings na ganyan. If possible nga, magpa-refresh ang mga nakapag-training na ng ganoon para mas maging malambo ang kanilang kooperatiba at maging open-minded sila kung nasabi ng iba na mali ang iyong pagpalakad, ayusin natin yon at hindi tayo maging ma-pride, hindi tayo magpapatama. Kasi dapat yun ang culture na dapat ayusin natin na dapat ay maging open tayo sa progress or development ng ating kooperatiba. Ma'am, para po sa mga kooperatibang nais pong mag-avail ng mga pagsasanay na ino-offer ninyo, ano po ang dapat nilang gawin? Na-mention po ninyo kanina na pwede silang sumulat. Saan po nila pwedeng ipadala ang kanilang mga sulat or request po, ma'am? Saan po makikita yung iba't ibang opisina kung meron po tayong mga extension office ng CDA po sa Region 12? Pwede po silang sumulat sa amin, sa regional office. I-address lang nila sa Cooperative Development Authority sa Sandawa, Kidapawan. Pero meron tayong mga field offices dito sa bawat probinsya. Yes po. Sa Cotabato Province, sa regional office na rin namin yon. Meron din dito sa Coronadal, sa Jensan, sa Sultan Kudarat. At pwede naman din silang humingi ng tulong sa sinasabi kong partners namin ng mga cooperative development officers dahil sila ay talagang nagkikipag-communicate sa amin dahil kaagapay namin sila sa mga kooperatiba, sa mga munisipyo, cities and provinces na sinasabi ko po. Tsaka kung sa LGU naman sila lalapit, doon i-turn over sila doon sa Cooperative Development Office dahil nga pwedeng i-inform kami or i-refer nila, endorse sila sa amin kung sino-sino yung nangangailangan ng aming assistance or kung gusto nila ng training. Okay. Ma'am, kaugnay pa rin po sa pagbibigay po ng CDA 12 ng mga pagsasanay. Para po malinaw po sa lahat, libre po ba itong kinoconduct ng CDA 12? At ano-anong mga ahensya po ang katuwang natin sa pagsasagawa po ng mga pagsasanay na ito? Opo, libre po talaga ito. Ang aming katuwang dito ay yung ATI, Okay. Agriculture Training Institute po, Training Institute, tsaka DTI po or Department of Trade and Industry Okay. dahil nag-focus din sila dyan sa pagpapalago ng kooperatiba natin. Ma'am, sa puntong pong ito ay bibigyan po natin ng pagkakataon ang mga media po na magtanong ng iba pa pong detalye hinggil po sa mga programa ng inyong ahensya. Para po sa ating mga kasamang media ngayon, bago po ang ating tanong ay magpakilala po muna tayo. Yes po. Gandang umaga po kay Ma'am RD Mangilin. Good morning po ng Morning CDA. po, sir. Kay Ma'am Shahana ng PIA 12. Good morning. Ang tanong po, Ma'am RD, paano ninyo sinusubaybayan pag-unlad ng mga kooperatiba at ano ang mga indicator na ginagamit ninyo upang masukat ang kanilang tagumpay? Thank you for that question, sir. Meron tayong section na supervision
and examination. Dito po ay nagbibigay ng reports, nagsasubmit ng reports ang mga kooperatiba para magkaroon sila, ma-issuehan natin ng Certificate of Compliance. Kasi yun po ang nagsasabi na meron ba sila, in good standing ba sila. Tapos, nag-inspect din ang ating mga cooperative development specialist sa mga kooperatiba dahil nga kailangan din natin na inspect sila, no? And sa kanilang pag-submit ng reports, kung meron silang kakulangan, pwede silang humingi ng tulong sa ating cooperative development specialists. Bawat probinsya meron tayo niyan. Pwede rin silang humiling sa amin sa regional office. Basta anything na kailangan nila para magkaroon sila ng kompletong reports po sa Cooperative Assessment Information System, ay bibigyan po natin sila para may ending po na ma-issuehan sila ng Certificate of Compliance. Tsaka kung na-issuehan naman, kung na-complete na, approve na sila, sana naman ay magbayad na sila kaagad para naman ma-release na namin ang kanilang Certificate of Compliance. Thank you, ma'am. Welcome po. Ang saludo pala ng EBS po. Nakalimutan. Thank you po. Next question po. Good morning, RD. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. Ang tanong ko po dun sa mga bagong tatag po ng kooperatiba, ano po yung ginagawang suporta ng CDA, especially po dun sa mga rural na komunidad? Tayo po ay nagbibigay ng free training, tsaka tayo po ay nagtatap ng katulad ng sa ATI, DTI, at meron din tayong mga invited din ng mga bangko para magbigay ng microfinancing. At saka meron din tayo palang CSF or Credit Surety Fund cooperatives dito sa Region 12, ang sa Cotabato Province, meron din tayo sa City of Tacurong, meron tayo sa South Cotabato mismo, last January 17 lang na-registered sila. Meron din tayo sa General Santos City, meron din tayo sa Sarangani Province. So, sa mga bagong kooperatiba, meron tayong nagfa-facilitate tayo para magkaroon sila ng financial assistance, para magkaroon sila ng loans other than libre na trainings, para magkaroon sila ng matatag na kooperatiba ngayon at saka if possible aabot ng 50 years. Po. Okay, thank you po. For our third question. Follow-up lang po. Sige po. Apo. RD, follow-up lang po about the Credit Surety Fund. Apo. Part po kasi yun ng presentation ninyo kanina. Can you expound more about this po? Itong Credit Surety Fund ay actually sa BSP ito. Tapos na ibigay na sa amin ang pag-implement niyan ay meron tayong mga miyembro, mga primary cooperatives. Kasi itong Credit Surety Fund cooperative ay secondary na ito na kooperatiba. Meron itong at least 6 na primary cooperatives na mag-share sila ng around 100,000 para maging fund. Tapos itong si local government unit ay may may share din sila para mabuo ang fund. Ito ay isang nagbibigay ito ng pamaagi or a way for the cooperative na walang collateral. Kasi ito ay non-collateral na loan na binibigay sa kanila through Land Bank of the Philippines. Yun nga, dapat magpamiyembro muna sila sa Credit Surety Fund ng bawat probinsya na meron tayo, na nasabi ko na kanina. Kay ito ay isang malaking tulong sa kanila na serbisyo na makukuha nila bilang isang miyembro ng Credit Surety Fund Cooperative. Thank you. Okay, thank you, RD. Next question po. Good morning, ma'am. I'm Von Morning po. Valdivieso from 102.9 Radyo Sincero, Coronadal. This question, ma'am, paano po makakatulong ang mga kooperatiba sa pagsugpo sa kahirapan at pagunlad sa ekonomiya sa rehiyon? Ang isang kooperatiba kasi is a self-help organization na naging cooperative nga. At ito ay nagbibigay ng lower prices ng products nila sa kanilang miyembro, at kung may services man, lower din ang mga
prices na hinihingi kung miyembro ito. Kagaya ng parang kung baga miyembro ka, mayroon kang advantage na lower ang price kasi nga miyembro ka kaysa hindi ka isang miyembro. At saka dito, kung halimbawa ikaw wala kang perang pang negosyo sa sarili mong sari-sari store or kung may kailangan ka man sa pamilya, kung gusto mo magpabahay, baka may available funds na ang iyong kooperatiba na pwede kang mangutang na very low ang interest rate. Kasi ang gusto namin sa kooperatiba ay if possible hindi lalampas ng 5%. Kung pwede 1% lang talaga. Hindi naman libre, no? Kasi isa rin yun para magkaroon ng increase ng capital ang isang kooperatiba, ang pagkaroon ng interest rate. Pero sa isang kooperatiba po, kung miyembro po kayo, madalas talaga ay very low ang interest rate nito kumpara sa hindi kayo isang miyembro ng kooperatiba na mangungutang. Tsaka po, meron kayong dividendo dahil nga kayo ay gumagamit kayo sa services ng inyong kooperatiba at bumibili din kayo kung anong produkto na inyong kooperatiba. Katulad lang halimbawa sa sari store. Bibili kayo doon, parang iikot-ikot lang ba ang inyong pera sa loob ng inyong kooperatiba, sarili ninyo ay binibilhan nyo ng inyong binibenta, ganon. So, pabalik-balik lang, may dividendo at saka may patronage refund po tayo na kung sino man yung maraming nabili or serbisyo na nakuha sa inyong kooperatiba ay may kaakibat na patronage refund. Tsaka sa dividendo naman, ito ay fair siya, equitably divided. Pero yung sinasabing patronage refund, kung sino yung tumatangkilik sa kanilang mga kooperatiba ay magkaroon, babalik sa kanya kung ano yung paggamit niya ng services at saka pagbili ng mga produkto. Okay. Thank you, ma'am. Thank you po. Next question po mula sa ating mga kasamang media. Good morning, Ma'am RD. Good morning po. Trinidad Balanon po ng Radyo Sincere 102.9. Ito po yung katanungan ko. Ano po ang mga patakaran o regulasyon na nais ninyong baguhin o ipatupad upang mapabuti ang operasyon ng mga kooperatiba ng Socsarjan? Ang gusto po natin sana ay konti na lang yung mga dokumento na kailangan para ma-register ang isang kooperatiba. Halimbawa sa amin, actually na-streamline naman talaga namin kung paano magpa-register ng isang kooperatiba. At saka yung digitalization or may platform tayo na ganyan na naka-online na yung KAIS or yung sinasabi ko kanina na Cooperative Assessment Information Service natin na naka-online siya. Tapos, hinahanapan namin ng pamamaraan na hindi na maging parang choked ang aming system during yung pinaka-hectic na time yung sa April kasi hanggang April 30 po talaga mag-expire yung Certificate of Compliance. Kaya sabi namin if possible very early as January ay mag-submit na sila ng kanilang mga reports para hindi po aabutan ng cut-off or kung hindi na tayo aabutan ng yung period kung saan na-choke na yung system namin. Tsaka sa mga other agencies like BIR, gusto po natin na yung mga kooperatiba at mga miyembro ay mabigyan ng tax exemption. Kaya itong mga kooperatiba ay gusto talaga na makakuha ng Certificate of Compliance kasi hindi po sila mabibigyan ng Certificate of Tax Exemption kung hindi po, kung wala po silang hawak na Certificate of Compliance kasi requirement yun ng BIR. Pero sana hindi po sila mapapahirapan ng BIR kung paano sila magkaroon ng tax exemption. Tsaka may mga other agencies din na hihiling din tayo na para mapapaayos ang mga kooperatiba natin katulad ng mga human services natin ng mga cluster. Gusto natin na yung sa Department of Labor ay masubaybayan kung tama ba ang pagpapasahod or kung halimbawa ito si nagbibigay ng human services ay
ang kanilang, yung kumukuha ng kanilang services ay nagbabayad ba ng tama sa kanila, on time ba, yun, nakakatulong din tayo doon. I-facilitate natin sila para maisaayos ang pagtakbo ng yung payment sa kanila. Ganun po. Okay. Thank you po, ma'am. Bago po ang next question, ma'am, clarify ko lang po muna. Mayroon po tayong iba't ibang uri po ng kooperatiba. Ano-ano po ito, ma'am, at ano po yung leading cooperative po natin dito sa Region 12? Meron po tayong yung agricultural cooperative, nasa credit or finance. Meron din tayong sa producers, may consumers, may logistics, may transport. Meron tayong sa water din, sa yun, CMPL, meron tayong human services, meron tayong sa transport, meron tayong agriculture, at ang pinakamarami po tayo ay ang multipurpose cooperative po. Itong multipurpose ay hindi siya kaagad-agad maging multipurpose. Dapat nadaan mo na sa single type mo na siya. Tapos, after 2 years, doon na pwede na silang mag-apply for, magpa-amend, maging multipurpose cooperative sila. Pero depende po yan kung qualified sila or not. Kasi mag-apply naman sila for amendment sa amin po. Okay. For our question from our media, Good morning po, RD. Ano-ano po yung mga benepisyong natatanggap ng mga miyembro ng ating mga kooperatiba kumpara sa mga hindi po kasali sa mga kooperatiba? Nasabi ko din kanina na ang isang miyembro ay, aside from nabibigyan sila ng support, nabibigyan sila ng training, nagkakaroon sila ng lower prices sa mga cooperative products nila, sa mga services nila, low ang mga prices. Tapos, meron ding education, mabibigyan po sila ng education, mag-training, bibigyan sila ng other personal benefits na pwede silang maging empowered po. Kasi nga, ang isang kooperatiba, layo natin maging empowered talaga ang bawat miyembro, bawat kooperatiba at bawat Pilipino para maging uplifted ang ating munisipyo, city, provinces, at iyon ay, ang ikalalabas ay uplifted ang ating country. Kaya nga sinasabi na ito ay for the national economic development ang isang kooperatiba. Ito ay bihikulo para maging maunlad ang ating Pilipinas. Kagaya ng other first world countries, ito ay nakakagulat nga. Ang around 30% ng kanilang voting populace ay miyembro ng kooperatiba. Sa atin dito sa Pilipinas ay sad to say, nasa 11% lang. Kaya hinikayat natin talaga ang mga voting populace na maging miyembro ng kooperatiba at ang mga kooperatiba na maging open at magbigay ng invitation sa mga voting public na maging miyembro para malaman ng mga miyembro kung ano-ano ang mga benepisyo ng isang maging miyembro ng kooperatiba at kung ano ang meron ng kooperatiba. At meron din tayong yung mga laboratory, yung mga non-voting pa, yung mga minors, 17 years old down, para samantalang bata pa sila ay may knowledge na sila kung ano ang isang kooperatiba. Dahil ang kooperatiba nga ay sinasabi natin na cooperation. Matuto silang makipag-cooperate sa mga kasamahan nila kasi nga ito ay about community rin. Kasi sa atin ay kung magkasama-sama tayo sa community, katulad nga sinabi natin sa pledge ng ating bilang cooperative na alone I am weak, but with others I am strong. Walang maiiwan po sa kooperatiba, sabay-sabay po tayong uunlad. okay, maraming salamat.
Wala na po bang dagdag na tanong from our media friends? Wala na. Ma'am, na-present po kanina sa inyong AVP na ang CDA po ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad po nitong Coconut Farmers and Industry Development Plan. Opo. Maaari niyo po bang ipaliwanag ito, ma'am, sa ating mga manonood? Ay, opo. Ito po ay pinapa-implement sa amin at nagbigay po tayo ng pre-registration seminar sa mga coconut farmers para matutuhan nila kung ano ang maging kooperatiba. Marami po tayong coconut farmers associations and organizations dito sa Soxargen na na-turn natin into cooperatives. This year, 35 sila. At kami ay nagpapasalamat na kami ay ni-welcome nila bilang ahensya na para maging daan para maging improved ang kanilang pamamalakad at kanilang sektor dahil sa ngayon ay nabigyan natin ng mga training sila katulad lang din ng yung sinabi mandatory trainings, bookkeeping, katulad ng BANA, yung basic accounting for non-accountants. Okay. At saka na-invite natin sila sa yung Coconut Farmers Cooperative Congress or Summit sa Davao City lately lang, last week. At saka ang ating mga coconut farmers cooperatives ay dinala natin sa Surigao. Libre po yan, pati accommodations nila, pati mga transportation nila para mag-benchmark doon kung ano ang mga yung best practices ng mga naglambo na mga farmer cooperatives, coconut farmers cooperatives para ang ating mga coconut farmer cooperatives dito sa Soxargen ay maging malambuon pod ang ilahang mga kooperatiba kasi 50 kabuok representatives from the 50 cooperatives ang nag-adto sa Surigao para maka-learn, maka-train kung unsa ang naatong gi-benchmark nila dito para pagbalik nila, matudlo nila sa ilahang mga co-members kung unsa ang pagpadagan sa isang very productive and progressive and sustainable na coconut farmers cooperative. At i-add ko na lang din doon Yes po. yung nagbigay tayo ng assistance sa 23 beneficiaries natin ni Mr. Malasakit Bongo last August. Okay. At saka this last October po nagbigay din tayo ng 10 rice and corn millers with generators yan. Sa mga agricultural cooperatives natin na may mga palay and corn sila na mga tinatanim. Tapos this month may mga ibibigay rin tayo na mga assistance na napili na mga beneficiaryo ni Aimee Solucion, ni Senator Aimee Marcos, at saka yung tinatawag natin na cluster namin na CMPL or Consumer Marketing Producers and Logistics Cluster. Magbibigay kami ng 400,000 sa napiling qualified na kooperatiba dito. Sinasabi natin ang qualified, number one, Yes po. meron po dapat Certificate of Compliance. Yun po ang number one natin. Kaya nga nagbigay tayo ng COC on Wheels or Certificate on Compliance on Wheels na kami na mismo ang muadto sa mga barangay, munisipyo or city. Kami po ang nagpakaon sa ila, pati accommodation nila, karga na namo para katulad ng giingon ako ganina nga gusto nato nga mahimong 100% ang atong compliant cooperatives diri sa Region 12. Mao nang naghatag ta og COC on Wheels services para matabangan namo ang mga non-compliant co-ops, especially the micro and small kay baluta sa mga micro and small kulang pa sila finances para mokuha og kanang cooperative yung mga mag-audit sa ilang external auditor para sa ilang financial statements. Diyan po. Okay. Ma'am, meron po tayo nitong tinatawag na merging at consolidation of cooperatives. Ano po ito, ma'am, at bakit gusto po ng CDA na ma-merge o ma-consolidate po ang mga micro and small cooperatives?
Gusto po natin ito dahil ang buong CDA gusto natin ito dahil nga itong merging and consolidation mapalawak niya o mapalambo niya, mapadaghan ang kapital o miyembro o naay daghan og array of services sa mahimong merged or consolidated cooperatives. Ang gusto namo mga micro or small para gamay na lang pod ang micro and small nato diri kay daghan man tag mga more than 15 years na maurag hapon micro or small gihapon. So why not magkuyog-kuyog mo para mas magdako ang inyong kapital, inyong assets, inyong mga miyembro, number of people og mga services og kadaghanan magkakuyog-kuyog ang mga maayo nga mga tawo. Basta di lang gyud ta magpataas ato ang ego ha og pride nga bisan dili na ta maging officers basta mahimo lang merged or consolidated ato ang kooperatiba. Himuon nato na para mabaskog ang atong mga kooperatiba og magmalampuson og mag-elevate ta sa ato ang pagka micro or small baka pwede na tang memong large. Unya ang kaning uban gusto lang nila nga maghimo sila different name Yes po. manang 3 or more magpa-merge sila, maghimo sila bagong name silang kooperatiba na ay may mag-exist na name ng isang kooperatiba na kuyog nila. Tapos kung mag-consolidate naman may bagong cooperative name ang magkuan. Yes. Maghimo sila. Basta sinabot lang dapat ang mga kooperatiba o ang ilang mga members na ay kinahanglan nga 3/4 nga sa mga voting population sa kooperatiba para moingon nga okay mosugot mi nga mahimong merge or consolidated mi una siya kay maghimo ba tag plans og strategies ana unya lain-lain ba yung mga utok-utok ang Yes, mga po. kooperatiba para mahimong baskog sila kinahanglan maging one ang ilahang meeting of the minds sila nga isa lang ang ilahang mahimong mission vision nga mapalambo sila. Gahapon nag-join ko sa Best Conduit Congress dito sa General Santos City at sa akong pag-ingon nga mag-merge or consolidate sila na ay mga kooperatiba dito nga nadunggan nila nga naa ay na mga benepisyo nga Yes. maglambo sila mabaskog kay madaghan sila og ilang kapital mas magdako. Unya nami incentive kung maka-merge og 3 cooperatives micro or small makakuha sila 500,000. And kung more than ingana pananglit or kung pwede around 10 cooperatives po sana para magkaroon tayo ng 1 million na incentive po. At ang CDA po ay talagang magsusupport nitong merging or consolidation of cooperatives para po maging progressive po ang kooperatiba para mas maging stronger yung sinasabi nga natin maging super sila sustainable, uplifting, progressive, proactive, empowering, and resilient. That is, kahit na kung ano pa ang nangyari katulad ng pandemya na dumaan nandyan pa rin sila. Marami pa rin kooperatibang nakatayo dahil umiba na naman yung platform. Nagkaroon naman tayo ng mga online. Yes. Opo, kahit na may pandemya, nag-online na rin, natutong mag-online din ang ating mga kooperatiba. Actually, may co-op biz tayo sa sa CDA na nagbibigay ito ng link sa ating mga kooperatiba paano mag-introduce or parang Lazada siya or Shopee na ang ating mga cooperatives dito sa Soxargen at mga cooperatives din from other regions ay maka-introduce at maipakita sa buong mundo na meron silang produkto sa lugar nila.
Ganon. Yes po. Magandang balita po yan, ma'am, na ang mga kooperatiba is going digital na din po. Ma'am, sa pagbuo po ng kooperatiba, napakahalaga po itong capital build-up na tinatawag natin. Gaano po ba dapat kalaki ang halaga, ma'am, na kailangan? Ang mga kooperatibang may 15,000 pesos po ba na capital build-up ay may posibilidad na lumago? Paano po? Of course, meron po tayong mga kooperatiba na nagsimula sa pinakamaliit po na nag-progress po or umunlad. Example na lang natin dito ay yung Santa Catalina Multipurpose Cooperative. Actually, itong Santa Catalina Multipurpose Cooperative noon ay isang MPC lang ito, tapos nag-separate sila into credit. Nagsimula sila sa maliit lang. Actually, kapilya ang pinanggalingan nila. Kaya po nga Santa Catalina dahil ito ay patron nila. At tinanong ko po ang kanilang vice chair doon, si Sir Tony. Sabi ko, sir, kasi talagang worthy of benchmarking sila. Paano kayo umunlad? Kasi nga, ang alam ko ay galing kayo sa maliit. Ang sabi niya, number 1 talaga is honesty, honesty, honesty. Bale, 1, 2, 3, honesty. Tapos po, dapat nandoon yung sense of volunteerism. Huwag kayong maghintay na babayaran kayo, magkasweldo kayo, bigyan kayo ng sweldo para magtrabaho. Hindi po. Volunteerism po talaga ang unang nasa puso ninyo na para mapaunlad ang inyong kooperatiba na kahit wala pong sweldo ay tanggapin nyo po yung trabaho bilang halimbawa manager or ang parte mo dyan sa isang kooperatiba. At saka yung mga miyembro, bigyan po natin hayaan po natin sila na ilabas nila kung anong boses nila. Hindi lang yung mga board of directors ang magsalita. Kaya nga, actually gusto natin pati yung mga miyembro ay mapasali sa mga trainings na binibigay namin na libre para po matuto po sila. Kasi meron po dapat tayong succession plan ang isang kooperatiba. Dahil hindi po forever nandyan si chairman, vice chairman, o sino yung mga other officers dyan, mga board of directors. Kasi pwedeng may masamang mangyari, wag naman sana pero ang iba tumatanda na or nagkakasakit. Kung ano man ang mangyari, makakatayo pa rin ang ating kooperatiba. Kaya dapat i-educate natin yan dahil may CETF tayo pang training sa ating mga miyembro. Tsaka yung CDF na sinasabi, kaya nang doon yan na maging free tayo sa taxes dahil dyan sa CDF. Dahil cooperative fund na pwede nating ibigay sa ating community para ma-alleviate. Kaya nga, para malaman din ng mga community natin na maganda ang isang kooperatiba. Ito, sabihin ko na lang sa Maasim, iilan lang ang kooperatiba nila, pero may malaking kooperatiba dyan, yung Santa Cruz. From around 2,000 miyembro, naging 4,000 miyembro na sila this year. So, hindi kailangan na magpatayo tayo ng bagong kooperatiba. Pwede tayong mag-join sa mga malalaki ng kooperatiba para mas lalong lalaki at lalakas ang isang kooperatiba dahil nga ito ay to sustain the economic development of our country. Ma'am, magandang hakbangin po yan, yung na-mention ninyo kanina na nabibigyan po ng boses ang mga miyembro po ng kooperatiba, hindi lamang po yung mga miyembro or yung board of directors natin, ma'am. Ma'am, ano po ang maipapayo po ninyo sa mga kooperatiba at sa mamamayan po dito sa Sorsogon Region na hindi pa po miyembro ng kooperatiba? Hinihikayat ko po ang mga voting populace natin na maging miyembro ng existing cooperatives if possible. Para po, kasi kung existing na kasi alam na natin na malakas na ito kaysa magsimula ka ng bago. Kasi merong mga bago na hindi naman maayos ang pamamalakad or wala pang knowledge. Dapat ay doon na lang tayo mag-trust din sa mga existing na.
At saka mag-study tayo, matuto tayo about cooperative. Tingnan natin kung anong ba talaga ang meron ang kooperatiba. Ako ay natuwa doon sa Tupi, may mga public schools doon na nasamahan ko na nagkuhan sila ng laboratory cooperative, yung mga bata nila. Actually, yung mga bata nila ay nagkaroon ng savings. Samantalang bata pa sila ay natuto na silang mag-save. Kasi sa kooperatiba din, meron din tayo, aside from credit, no, nagsisavings din yan. So matuto po ang bawat miyembro na maging mag-save po. So, ganun po sa ating mga non-members pa, magpa-members po tayo para ma-enjoy naman natin kung ano ang privileges at ano ang pwedeng makamit bilang miyembro ng isang kooperatiba dahil bibigyan po kayo ng mga training kung paano po maging empowered para maging maunlad ang ating Pilipinas, hindi lang tayo sa ating sarili. Although nagsisimula sa sarili natin, pero kung maunlad kasi ang ating sarili, bawat sarili natin, ikaw rin ma'am, sana miyembro ka na rin ng kooperatiba at mga kasamahan natin dito para po mas maunlad ang ating ekonomiya at kaya nga sinasabi, actually, ito ay thrust ni President Marcos na maging matatag ang isang kooperatiba. Kaya para mas maging matatag ang mga kooperatiba, maging miyembro na po kayo ng kooperatiba at para po maging empowered Filipinos tayo. Okay, maraming salamat po ma'am. Sa muli, congratulations po ma'am at sa lahat ng bumubuo ng Cooperative Development Authority Region 12 sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Bilang pangwakas ma'am, mensahe po ninyo para sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kooperatiba natin na kahit na anong unos ay nakatayo pa rin kayo. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga local government executives, mga LCs natin dahil supportive po talaga sila sa cooperative sector. Pero gusto ko pa rin pong panawagan sa kanila na sana po ay i-implement na talaga ang Republic Act 11535, yung sinasabi na mag-appoint or designate na po kayo ng inyong cooperative development officers para po may hahawak sa sektor ng kooperatiba sa inyong lugar para po mabigyan sila ng link sa other non-government organizations, mga private sectors, kasi hindi lang man NGAs ang meron tayo, kundi kailangan din natin na merong mag-link sa kanila dahil nga kailangan din namin ng partners. At ako'y nagpapasalamat sa mga partners namin na mga cooperative development offices and officers. At thank you sa inyong suporta. At thank you rin po, ma'am. At kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon para makapiling kayo at makapiling ang mamamayan natin at para maintindihan kung ano ang isang kooperatiba, ano ang aming trabaho bilang nasa Cooperative Development Authority at kung ano ang estado ng mga kooperatiba dito sa Socsargen. Okay, maraming salamat po sa ating guest, Regional Director Juriski B. Mangelen ng Cooperative Development Authority Regional Office 12. Sa ating mga manunood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw ng Martes sa ganito rin pong oras. Anong departamento na naman kaya ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe de Castro, ng aming Regional Head Brian Abgilan, ako po si Shahana Duerme Mangasar. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtutok sa aming programa. Hanggang sa susunod na Kapihan sa Bagong Pilipinas. Congratulations pala sa secretary namin, si Secretary Maria Cristina A. Roque po.
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.